Magandang araw mga kaibigan at mga kaklase. Welcome back to our channel, Arb Story TV. At muling nagbabalik ang ating talakayan at kwentuhan tungkol sa ating mga karamdaman. At muli ko pong pinapaalala sa inyo na sharing is the best medicine. At kaya nga po itong ginagawa natin ang mag-share at magbigay ng mga karanasan at mga eksperyensa sa ating karamdaman. Nang sa ganun po makapagdulot ako ng kaginhawaan sa bawat isa na nakikinig at nanonood sa aking mga kwento. Kwento po ng paghihirap at mga pinagdaanan ko, kwento po ng mga paghihirap at pinagdaanan ng mga kaibigan natin na pare-parehas ng ating mga sakit. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, pakikipindot po ng subscribe button. Pakipindot na rin po yung like. Ganoon na rin po yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video at kwentuhan na gagawin natin. At nang sa ganun po, matulungan mo ako na mapalaki ang aking channel na magiging daan po para mas madali siyang ma-search at makita sa YouTube ng ating mga kaibigan na nagdaraan sa kaparehas nating karamdaman. Alam ko naman po na marami na ang gumagawa ng content na acid reflux, pero ginagawa ko pa rin po ito sa dahilan po na naniniwala ako na mas maganda po ang gamot ng sharing kumpara po sa mga ibang mga gamot na iniinom natin, dahil po ang sakit natin ay hindi rin po pangkaraniwan na karamdaman. May mga nagpapahirap po sa ating karamdaman, sa ating sakit, na dulot ng ating pag-iisip, na dulot ng ating takot at pangamba, na ang tanging makakapagbigay ng lunas at ginhawa ay ang atin pong mismong kaisipan. Ang mapag-aralan natin na tanggalin ang takot at pangamba sa ating puso at isipan. Kaya nga po, ilinalapit ko sa inyo, ibinibigay ko sa inyo yung pong aking karanasan na alam ko na makakapagbigay ng ginhawa sa inyo na maalis yung kaba. Maalis yung kaba sa bawat karamdaman na inyong mararanasan. Meron po ako sa listahan na ilan lang po sa mga sintomas ng acid reflux na nagbibigay ng takot at pangamba sa atin. Ito po yung nagbibigay ng trigger para tayo ay atakihin ng anxiety at panic attack. Ilan po ito na mga karanasan ko, at yung iba po dito, nabasa ko na rin sa mga post ng mga kaibigan natin na naging karanasan din nila. Kaparehas ng karanasan na naramdaman ko. Ito pong i-share ko sa inyo ay lahat ay naging karanasan ko. Meron po akong 20 sa aking listahan na posible na nararamdaman nyo at kinatatakutan nyo. Dahil ito pong 20 ito na naramdaman ko, ito din po yung mga kinatakutan ko nung una na naramdaman ko ito. Kailan lang po naman ako naka-recover. Natanggap ko at lubusan kong nalaman na hindi ako dapat matakot kapag itong mga nasa listahan kong ito ay mararamdaman at nararamdaman ko. Bago ko po basahin yung 20 sa aking listahan, basahin ko po muna yung mga ordinaryong sign at symptoms ng ating sakit. Kasi kapag itong mga ordinary sign and symptoms ng ating karamdaman ang inyong mararamdaman, hindi naman kayo natatakot. Dahil alam nyo na ito ay talagang dala ng sakit natin sa acid reflux. Una po sa aking listahan ay sakit ng sikmura. Hindi po ba kapag nakaramdam kayo ng pag-iinit o pagsakit, pagkirot ng sikmura, hindi naman kayo nagpa-panic attack? Kasi alam po natin
na yung sumasakit sa atin ay tiyan lang. Alam po natin na yun ay acid reflux na ating iinom ng gamot at ito ay mawawala. Kaya po hindi tayo dito nagpa-panic attack. Ano po? Pangalawa po sa listahan ko, yung pag-aasim ng sikmura na umaakyat hanggang sa lalamunan. Kapag po ito ang naramdaman nyo na symptoms o sign ng acid reflux, hindi rin po kayo natatakot, hindi rin po kayo nagpa-panic attack o dinadalaw ng anxiety. Kasi alam nyo po na ito po ay sign ng acid reflux. At alam nyo din po kung ano ang igagamot dito dahil ito po ay may reseta sa inyo ng doktor. Kaya wala po kayong inaalala na baka malala na yung sakit nyo kapag ito yung inyong naramdaman. Number 3 po, kabag. Kapag naghangin ang inyong sikmura, nag-utot at nagdigay kayo, hindi po kayo mangangamba dahil alam nyo na ito ay sign at symptoms ng acid reflux. At tutuloy po ito sa pagkahilo. Kapag kasi mahangin masyado ang inyong sikmura dahil ng inyong kabag, magkakaroon kayo ng mild o mahinang hilo. Ano po? At kaunting sakit ng ulo. Hindi pa rin po kayo nag-aalala sa inyong kalusugan dahil alam nyo na ang gamot na meron kayo ay makakagaling para dito sa inyong nararamdaman dahil ito ay acid reflux din lamang. Hanggang sa magkaroon kayo ng kirot sa lalamunan dahil sa pag-akyat ng asido, hindi pa rin po kayo mag-aalala o mangangamba. Yung makalasa at makaamoy ng parang bakal o parang kalawang na nanggagaling sa sikmura na may kasamang pait at pangangasim, isang sign pa rin po ng acid reflux na hindi nakakatakot dahil alam mo kung ano pa rin yung igagamot mo. Yung pagkulo ng sikmura hanggang sa paglambot ng ating dumi, hindi po natin ito pinangangambahan. At hindi po tayo nagpa-panic attack o inaatake ng anxiety dahil ito po yung mga pangkaraniwan na sign and symptoms ng ating sakit na acid reflux, GERD. Kaya po hindi tayo nangangamba. Pero kapag po ang sakit natin na acid reflux ay sinamahan na ng ibang sintomas o sign na malayo naman sa ating sikmura. Ano po, malayong parte ng ating sikmura, dun po tayo nangangamba, dun po tayo natatakot, at dun po tayo nagpa-panic attack dahil iniisip po natin na baka iba na yung sakit natin. Baka hindi na yun sakit sa sikmura, baka ito ay komplikasyon na, baka ito ay malala ng sakit. Babasahin ko po sa inyo kung ano yung mga karanasan ko na mga symptoms at sign ng sakit sa sikmura na nakakatakot. Dito ko po naramdaman na ako po ay parang mamamatay na. At dito ko po naisip na parang hindi na ako tatagal. At dahil po sa hilig ko sa pagbabasa at pakikipag-ugnayan sa mga katulad natin na may karamdaman na acid reflux, GERD, anxiety at panic attack, natuklasan ko po na hindi lang ako ang nakakaramdam ng ganito. Doon ko po napatibay na yung sakit ko na nararamdaman na hindi katulad ng ordinaryo na sign and symptoms ng acid reflux ay acid reflux din. Dahil yung mga katulad ko na may sakit na acid reflux, yun ang nararamdaman nila. Sa pagsasaliksik ko po sa mga pwedeng basahin sa internet, natuklasin ko din po at napag-aralan ko na yung aking mga
nararanasan ay sign pa rin ng acid reflux. Dangan nga lang po na nakakatakot dahil hindi pang ordinaryong sakit sa sikmura. Hindi din po pang at malayo din po sa sikmura. Ang una po sa aking listahan, yung mga, ito po kasi ay mga nakwento ko na do sa mga previous na video natin, na pagkwentuhan natin, pero sa iba-ibang video. Ngayon po, pinagsama-sama ko yung mga sign and symptoms na nakakatakot na ikinatakot natin. Ikinatakot ko at baka ikinatatakot nyo ngayon. Ano po? Kung naandito po sa listahan ko, yung kinatatakot nyo, sigurado po ako na maiibsan ang inyong pangamba dahil malalaman nyo na yung iniinom nyong gamot na para sa acid reflux ay makakatulong dun sa inyong mga pakiramdam ngayon. Dahil yun din naman po yung gamot, yun din po yung practice na dapat yung gawin, yung pagdidieta, yun pa rin po. Kaya po, kapag alam mo, nakakatakot lang po dito pag hindi mo alam yung sakit at hindi mo alam kung ano ang iyong igagamot. Dahil ang una po sa nakakatakot, wala po tayong pera na pampagamot. Wala po tayong pera na pambili ng gamot. Wala rin po tayong pera ng confine kung kailangan ma-confine. Kaya po tayo natatakot. At natatakot din po tayo na iwanan yung mga pamilya natin na alam natin na tayo kailangan pa rin nila. Yun po yung dahilan kung bakit lumalaki yung takot natin. Nagsasama-sama po kasi sa utak natin na tayo may sakit, tayo may malala ng sakit. Baka mawalan na tayo ng trabaho. Baka magpahirap tayo sa pamilya natin. Wala tayong gagastusin sa mga oras ng tayo ay ma-confine o magpagamot. Napupuno po sa ating utak. Nai-stress po lalo tayo, yun po yung kalaban natin, na po yung stress, lalo po tayo nagpapanik attack at lalo po natin napapakiramdaman ito mga nasa listahan kong ito ng mas matindi. Ano po? Okay po, diretso na po tayo sa talakayan at kwentuhan. Ang una po na nasa listahan ko ay hirap o mahirap na pagdumi. Ano po? Nung maramdaman ko po ito, yung hirap ng pagdumi, yung mainit na pagdumi, ang una ko pong nasa isip, baka po ako ay may colon cancer na dahil meron tayong sakit sa taas po sa ating sikmura na ito po ay karugtong ng bituka na pababa. Nung oras na nahihirapan akong dumimi, masyadong mainit, masakit sa mga parte ng bituka dahil nung init siguro po, nangamba po ako na baka ito ay colon cancer. Nagkataon nga po na nagkaroon din ako ng pagdumi na may bahid na dugo at doon po ako nangamba at baka po ito ay karanasan nyo rin at baka din dito kayo nangangamba. Ito po ay sign pa rin ng acid reflux dahil pa rin po ng asido, yung init ng linalabas natin sa dumi ay dahil ng init ng asido na nasa ating katawan. Ang kailangan lang po natin dito, uminom po tayo ng marami, at least 8 glasses of water o hihigit pa para ma-replacement yung tubig o mapalitan yung laman ng ating sikmura para yung asido ay mawalis palabas at hindi na tayo dumumi ng mainit o mahirap. Ganun din po sa pag-ihi. Ang number 2 po natin, hirap sa pag-ihi. Yan. Naranasan ko po yung hirap sa pag-ihi nang para po tayong may UTI, para tayong may sakit sa bato. Ako po kasi ay nagkaroon na ng infection sa kidney nung ako'y bata pa. Kaya po ako ay nag-isip at natakot na baka bumalik muli yung sakit ko sa kidney. Ito po yung kinento ko sa inyo sa mga nakaraan kong video na ako ay nagpa whole abdomen CT scan. Ano po?
nagpuputol-putol din po yung pag-ihi natin, masyadong mainit yung pag-ihi, para tayong binabali sa usaw. Masakit po yan sa pantog natin at saka sa balakang. Ano po? Number 4 po, masakit ang mga buto at joints. Yan. Yung pagsakit po sa mga buto at joints ay isa rin pong uri ng ikinatatakot natin kasi malayo po kasi si sikmura yung joints. Unang-una po, lalo na kung sa joints nyo sa mga daliri. Iniisip natin na may rayuma tayo. Ako po kasi, kinatakot ko po kasi dito kasi yung tatay ko namatay po sa cancer sa mga buto po. Kaya po, kinatakot ko ito. Lubos po ako natatakot na baka naman ako yung sakit ng tatay ko. Panglima po, may pangangatal sa katawan. Yan. Nangangatal po yung aking katawan. Ano po, kapag sumasakit yung joints ko, nararamdaman ko po yung pangangatal ng aking katawan. Na para ka nanghihina. Ano po, nanghihina yung pakiramdam mo. Dahil doon sa katal ng katawan mo, nakakatakot po. Ano po, nakakatakot ang ganitong karanasan. Number 6 po, pinagpapawisan ang palad at talampakan. Yan. Yun po, ang nararamdaman ko dito, kapag ka naramdaman ko na yung ilan sa mga senyales, kahit dun sa mga ordinaryong senyales, sa ngayon po, nung mga late na, nakakaramdam na ako ng pamamawis. Ano po, pamamawis sa aking kamay at saka sa aking talampakan. Tapos, balais na katawan. Yung sinasabi natin, sala sa init, sala sa lamig. Mainit yung pakiramdam mo na kapag pinahanginan ka o nagbukas ka ng aircon o pinaypayang ka, nanlalamig ka naman. Ano po? Giniginaw ka naman. Kaya po, sala sa lamig, sala sa init. Ang susunod po, umuuga ang paligid. Yan, nararamdaman po natin yung panghihina ng ating katawan, yung pangangatog ng ating katawan, at nakikita natin na yung paligid natin ay umuuga na kapag tumayo ka, baka matumba ka. Kaya po, lubos tayong natatakot. Ano ba yung sakit natin? Bakit ganito? Bakit nanghihina ka? Bakit ang hirap mong dumumi at umihi? Bakit hindi ka makapaglakad? Ano po, tamad kang humakbang? Parang kung may pupuntahan ka, parang gusto mo lang na lang itulak yung paa mo para humakbang. Namamawis yung palad at kamay, pangangatal ng katawan, at pag-ikot ng nasa paligid mo. Mag-iisip ka ngayon na ano ba yung sakit mo. Dahil malayo na ito sa sakit sa sikmura. Parang iba na yung nararamdaman mo. Doon po papasok yung takot at pangamba hanggang sa magkaroon tayo ng panic attack. Ang susunod po, madaling hapuin o magkahapo o mapagod. Yun na po, madali ka pong mapagod sa kaunting kilos mo, madali ka mapagod dahil po doon sa resistensya natin at dahil po sa asido sa loob ng katawan. Parang sobrang gutom po. Pagka sobrang gutom ka, nababawasan na yung lakas mo. Kasi yung gutom po ay maraming asido na lumalabas na sa atin. Ano po? Mabigat o masikip na dibdib. Yun. Nakakaramdam ka po dyan ng pagbigat at pagsikip sa dibdib. Ang susunod po, mahirap huminga. Ano po? Mabigat sa dibdib, mahirap huminga. Pag ito na po yung naramdaman nyo, sobrang panic na po ang aabutin nyo. Dahil kung ang alam nyong sakit nyo lang ay sakit sa sikmura, bakit ito mga nabanggit kong ito ay umaatake sa inyo?
Kung hindi nyo po alam na ito ay kasama ng sakit ng sikmura, sigurado po ako na kayo ay matatakot. Hindi po ba mga kaklase, mga classmate? Paki-comment na lang po kung ito ay naramdaman nyo o naranasan nyo. Ito po mga binabanggit ko ay pawang aking karanasan. Sabi ko nga sa inyo, 27 years mahigit akong mahigit 27 years ako na dala-dala itong sakit na ito. Magdadalawang taon pa lang na lubusan kong kinakaya ang sakit na to. At naging maaluan para sa akin na malaman ko at maintindihan ko ang tunay kong karamdaman nang sa ganun maibsan yung takot ko. Dahil ang takot naman po ay nangyayari lang kung hindi mo alam kung ano talaga ang iyong nararamdaman o ang iyong sakit. Pero kung alam mo kung ano ang iyong nararamdaman, alam mo ang iyong gagawin para ito ay maibsan, mawawala yung takot natin. Mawawala yung pangamba natin sa ating mga atake. Nalulula o nahihilo. Yung pag ikot po ng paligid, may kasama po siyang lula at hilo. Ang kalimitan po kapag ka po umaasim na sikmura natin ay panlalabo ng mga mata. Nanlalabo po yung ating mga mata. Lumalapit at lumalayo ang ating mga paningin. Ano po? Kasama po ng paglabo ng mata. Sa umpisa po parang napapansin natin, lumalabo po yung mata natin, lumalayo yung ating tingin at lumalapit na parang malapit na sa mukha mo yung iyong tinitingnan. Nangangatal ang muscle ng kalamnan. Ano po? Nangangatal po yung muscle kasama po ng pangangatal ng katawan. Ano po? Umpisa po yung muscle yung mangangatal sa inyo. May mga muscle kayo mararamdaman na gumagalaw hanggang sa dire-diretso po yan. Yung bang parang pakaramdam mo, yung ngima yung katawan, pakaramdam mo na may mga insekto sa loob ng katawan mo. Ano po, ganun po. Yun po ay dala ng ating panic attack. Ano po, panic attack na po yun, yung ganung pakiramdam. Kaya nga po sinasabi natin na ang acid reflux ay may mga kagrupo na sakit at karamdaman. Nabablangko din po yung ating isipan o hindi tayo makapag-isip ng matuwiran. Kapag po naramdaman na natin ang ating mga itong mga nakalistang kong ito, mararamdaman na rin po natin nakasunod yung hindi na tayo makapag-isip ng husto. Dahil po tatabunan o natatalo na tayo ng ating takot at pangamba, yung ating panic attack at anxiety. Pagsakit po ng parting noo hanggang sa likod po ng ating ulo. Nararamdaman po natin yan. Sumasakit yung may noo mo hanggang sa may ulo kapag po naramdaman mo na yung ilan sa senyales na to. Ang kasunod po nun ay pangangapal ng noo at pangangapal ng batok. Ano po kung anong pag ito naramdaman nyo, naghahanap na po tayo ng pang-BP. Nagpapa-BP na tayo. Pero ako, pagka nagpa-BP ako, nakikita ko naman na normal naman ako sa BP. Lumalakas doon ang loob ko na hindi ito stroke, hindi ito high blood. Kasi normal yung BP ko. At maiibsan yung aking takot dahil alam ko na ito ay parte ng aking acid reflux. Yun nga po, yung sabi ko kanina, yung paghirap ng umihi at saka dumumi, kasama po nun yung pananakit ng puson at pananakit din po ng balakang. Dahil po sa mainit na laman ng puson at katulad din po ng balakang, di ba po ba ang sign ng may sakit sa kidney, sumasakit yung balakang dahil yung sa ihi. Ganun po yun. Nasa parte po kasi ng kidney, ang ihi po nanggagaling sa kidney,
kaya napagkamalan ko dati na baka may infection na ulit ako sa kidney kasi masakit yung balakang ko, mahirap umihi, paudlot-udlot yung pag-ihi ko. Tapos minsan kung saan posisyon na lang sumisirit, kung saan sumisirit na lang yung ihi natin dahil nga po sa acid reflux. Paki-comment na lang po kung ito ay inyong naramdaman at ito po ay sinishare ko sa inyo na aking karanasan na ito pong lahat ay senyales ng acid reflux na lubos na nagpapatakot at nagbibigay ng pangamba sa atin kapag ito ay ating naranasan. At ang pinakamatindi po dito at pinakamahirap po dito at pinaka nakakatakot po, yung biglang paggising sa gabi. Yung bigla kang maalimpungatan sa gabi, magigising ka sa gabi, na takot ka, may pangamba ka, hindi mo alam kung anong dahilan, may takot ka. Tapos, sasabayan ka na ng pangangatal ng katawan mo, yung panic attack. Na ang tahimik ng paligid, ang dilim ng paligid, ang nararamdaman mo parang ang nararamdaman mo ay parang umaakyat yung hangin hanggang sa ulo mo. Parang lumolobo yung ulo mo, parang pakaramdam mo ang bigat ng ulo mo, nababagsak yung ulo mo, napakaramdam mo yung takot mo. Ramdam mo yung takot mo na baka bigla ka na lang mag-collapse, baka bigla ka na lang mawala sa sarili mo. Ito yung pinakamahirap at karanasan na hindi ko malilimutan. Ginagawa ko dito, ginigising ko yung asawa ko. Sinasabi ko sa asawa ko, kausapin ako kahit ano, sabihin niya sa akin kahit ano, pag-usapan namin. Basta, ang gusto ko, may kausap ako. Tapos saka ko ikukwento sa kanya kung bakit ganun yung aking reaksyon. Kung bakit ganun yung gusto ko. Kasi nga, yun ang naramdaman ko. Tapos, papahilutin ko yung aking palad. Kasi nga, alcohol, pinapahilig ko ng alcohol para mawala yung aking pangangatal. Yung aking takot. Ito po yung mga naranasan ko nung panahon na hindi ko pa lubusan kilala ang mga sakit na to. Ang sakit kong ito. Ito po ay mararanasan natin yung mga sinabi kong karamdamang ito dahil po sa isang grupo ng karamdaman natin. Yung ating acid reflux, yung ating anxiety and panic attack, yung ating sinusitis, yung hirap po ng paghinga. Sinusitis po yun, nakakaranas po tayo ng hirap ng paghinga. Yung ating pagkahilo, yung vertigo. Ito po yung grupo na pangkaraniwang nararamdaman natin. Na natatakot tayo bakit may ganito tayong nararamdaman. Kasi nga po, ang dahilan po nito ay acid reflux. Nung umpisa po natamaan tayo ng acid reflux, ang unang mapapansin natin yung ordinaryong sign and symptoms na binanggit ko sa inyo. Tapos, kaya po tayo magpapadala sa doktor kasi yung ordinaryong sign and symptoms po, hindi po natin pinapansin yan. Ano po? Ako po, nung maranasan ko po ng una itong ordinary sign and symptoms ng GERD at anxiety, ang ordinary sign and symptoms ng ating sakit na GERD at acid reflux, hindi ko po pinansin yan, hindi nga po ako nagpa-check up. Dahil kaya po ng panlaban ng ating katawan. Ano po, ng immune system natin, kaya po ang mga sakit na yan. May sarili pong panlaban ng ating katawan. Tuloy pa po ang pag-inom ng soft drinks, at kung ano-ano pa. Kaya po lumalayan hanggang sa makaramdam tayo ng sumasakit yung ating dibdib. Doon na po tayo nagpapadala sa mga doktor o nagpapacheck up kasi natatakot tayo na kung ano na yung ating nararamdaman. Kung ano yung nararamdaman natin, bakit tayo nahihirapang huminga, bakit sumasakit ang dibdib natin.
na ang tanda ko pa nga po dito, nasabihan pa ako ng doktor ko nung una na ako ay may sakit sa puso. Ako daw ay mahina ang tibok ng puso. Pero hindi naglaon, nung ini-ECG ako, normal naman po. Tumagal po ang gamutan hanggang sa i-refer na nga ako sa doktor natin para sa sikmura at na-endoscopy ako at doon na kita na yung karamdaman ko ay acid reflux. Dahil nga po sa kabataan pa, malakas ang resistensya, madali pong tumalab yung gamot dahil nga po malakas yung ating resistensya. High school pa lang po ako nung unang tamaan ako nito. Tsaka po, panahon na ng kabataan ko, wala po akong masyadong stress sa buhay. Wala po akong iniintindi, wala po akong iniisip. Ano po, kundi barkada, pag-aaral, kalimitan naman pag-aaral. Hindi naman po kasi ako yung katulad ng mga bata dati na hindi naman po ako katulad ng mga bata na talagang tutok na tutok sa pag-aaral. Ang sa akin po, easy lang ako, basta mahalaga lang sa akin nung ako'y nag-aaral. Sundin ko yung mga magulang ko na ako'y pumasok sa eskwelahan. Yun lang po, nasa isip ko noon. Kaya siguro mas mabilis akong gumaling. Wala po kasi akong stress na iniisip. Hindi katulad ng mga magulang na tinatamaan ng ganito. Ano po, yung mga tatay nanay na nag-umpisa na tamaan ng acid reflux o yung mga provider sa family na tinamaan ng acid reflux, mahirap po kasi na magamot dahil po maya't maya po umaatake dahil po na i-stress po kayo sa kaiisip do sa inyong mga buhay na tinataka na buhay na dahil po do sa inyong buhay na tinatahak. May mga iniisip po kayo na gustong marating. Kaya po marami yung stress. Kaya mas mahirap pong gamutin. Ano po? Yun po yung pagkakaiba doon sa walang iniintindi sa buhay. Kung hindi yung sarili lang niya, mas madali po siyang gamutin. Wala siyang masyadong stress. Sa mga kaibigan ko po at mga kaklase ko na pinagdaraanan ang ganitong karamdaman, sana po nakapaghatid ako sa inyo ng inspirasyon at maibsan ang inyong nararamdaman dahil lahat po ng mga sinabi ko dito ay sintomas ng ating karamdaman. Ang gamot po dito ay kung ano po yung gamot natin sa acid reflux. Ano po? Hindi po kayo pwedeng uminom ng gamot sa puso kasi hindi po sakit sa puso yung nararamdaman nyo. Ang tangi lang po ditong pwede nyong inumin na gamot ay kung kayo ay nahihirapang huminga sa sinusitis po. At kung kayo po ay nahihilo at vertigo kayo, yung sa vertigo po. Tapos dapat po nyo pong magamot ay yung inyo po na acid reflux. Dahil kung hindi din po mawawala yung pangangasim ng sikmura natin, uulit at uulit din po yung inyong vertigo, uulit din po yung inyong sinusitis. Dahil andun pa rin po yung trigger para sa kanila. Ang trigger po sa kanila ay yung ating sakit sa sikmura, yung pangangasim ng sikmura natin. At paano naman po natin mapapakalma yung ating sikmura? Mapapakalma po natin ito, iwasan natin yung mga stress po. Unang-una, yung takot at pangamba po natin, iwasan po natin. Huwag na po kayo mag-isip na kung ano-ano pa dahil maliwanag po sa sinabi ko sa inyo na itong lahat ng binasa ko dito, kung meron pa ako nalimutan na iba, ay pare-parehas lang po yung igagamot dito. Acid reflux din po ito. Sign and symptoms po ito ng acid reflux. Gayunman, may ibang gamot yung iba po dito. Katulad po nung sa hilo nga at saka yung sa sinusitis. Yun lang po. Pagsabayin yung gamutin,
kailangan po parehas mawala yung atake. Ano po? Atake ng ating sikmura, kailangan kasabay din siyang mawala ng atake ng ating pagkahilo. Dahil kung matanggal mo yung hilo, hindi mo naman natanggal yung acid reflux, babalik din lang yung hilo o patatagalin mo yung hilo. Ganun din po yung ating sinusitis. Kaya po, yung sa sinusitis po at saka vertigo po, iisa po ang doktor para dyan. ENT po, ang doktor para dyan. Ano po, kaya dalawa lang po yung doktor natin. ENT po at saka yung gastro po natin. Pero kung hindi po ninyo kaya ang gamutan o magpagamot sa mga espesyalista, pwede po kayong pumunta sa center dahil yung mga doktor naman po dyan sa center ay kaya ding gamutin itong ating mga karamdaman. At sinasabi ko nga po, may mga pagkakataon po na may libreng gamot sa center. Baka po sakaling makahingi kayo ng gamot, magtanong lang po kayo sa center kung saan nakakahingi ng gamot na libre. Dahil meron po mga libreng gamot sa center. Dito po sa amin, sa probinsya namin, sa bayan namin, sa syudad namin, may libre pong gamot ang center. Ano po? At hindi na po natin patatagalin ang ating talakayan, tatapusin muna po natin ang ating talakayan at sa susunod po na kwentuhan natin, mayroon na naman akong panibago na ihatid na kwento para sa inyo. At hindi po mauubos ang ating talakayan hanggang meron pong mga tao na nagko-comment at gumagawa ng post dahil sa kanilang mga takot na nararanasan sa kanilang mga karamdaman. At kung may mga bago na naman po na mga kaklase tayo, uulit-ulitin po natin ang talakayang ito. Hanggang sa marami na po tayo na matulungan na katulad ng ating karamdaman. Ito po ang hangarin at adhikain ni Arbs Historic TV, ang makapaghatid at makatulong sa ating mga kapwa nagdaraan sa pahirap ng acid reflux, ng GERD, ng anxiety, ng panic attack, ng sinusitis at ng vertigo. At muli po, nagpapaalam na po muna ako. Hanggang sa muli po, maraming salamat po. At huwag niyo pong kakalimutan ang mag-subscribe, mag-like, mag-comment, kalimbangin yung bell. Para po sa ganon, marami po ang makapanood ng ating pinagkukwentuhan. Thank you, maraming salamat. God bless you po.